Tingnan nyo naman, meron tayong dalawang payong. Once na inangat mo, oh my God, you have a rear entertainment monitor. Pag tinitigan mo rito, meron siyang kamukha. Kamukhang kamuka. Pero pag nalagay ka dito sa wheels, yung B with wings, magkaiba nga lang sila. Pero alam mo, ang lamig-lamig ng aircon dahil hindi pwedeng patayin ito. Nagda-dry testing tayo because yung owner medyo hindi na solusyonan kung anong problema. But here at S5S, at least ngayon dry testing na lang tayo. Ilang oras pang naka-on ito para ma-make sure talaga before i-release sa owner, okay na yung AC. At hindi lang yun yung ginawa dito. Other na mga job order is nagkaroon tayo ng PPF or yung paint protection film para ma-shield siya sa mga unwanted elements. Kasi they are planning para i-sell ito pag maayos na yung pinaka-condition niya, okay? It is a super luxury flagship sedan ng isang British automakers. It's none other than Bentley Motors Kaswabe. So sa family nga pala ng British, di ba, nandyan yung Jaguar, Rolls-Royce, pero ang nagmamay-ari ngayon as of now sa isang Bentley, ang pinaka-parent nila is the Volkswagen. So kasing brand nung kinuha natin na sakyan, ayusin ko lang yung buko. Nandyan rin yung cousin niya na Audi, Lamborghini. Pagdating naman sa sports, yung Porsche. Sa mga bikes naman, yung Ducati. And alam mo, nagulat ako dahil meron silang joint venture ng Bugatti. What color is your Bugatti? Predecessor nito, nalaman na rin natin Kaswabe, related sa platform ng isang Rolls-Royce. Yun yung Arnage na tinatawag nila. Pero ngayon, independent na yung build ng Bentley sa generation na to, which is from 2010 up until 2020 because this one is 2017 and the successor of this Bentley Mulsanne is the Flying Spur. Ang akala ko naman, yun yung extended wheelbase niya. Pero nagkamali tayo kasi dalawang trim level, pag sinabi mong Mulsanne, eto, meron tayong short, which is this one, and meron tayong extended na wheelbase. Sa Rolls-Royce naman, nandoon yung tinatawag na Ghost and yung Phantom. So talking about the unit price, I think mas mahal pa rin ang Rolls-Royce. Hindi ko lang masyadong ma-search Kaswabe, pero ang Rolls-Royce kasi, like the Ghost, I think yung na-review natin before, ng mga 3 years or 4 years ago, nasa 45 million. Kasi yung SUV na kulinan, yun yung pinakamahal na Rolls-Royce dito sa Pilipinas. Nasa 55 million pesos na yun. Thinking na 45 siya, maybe ang Mulsanne is mga less than 5 million, so 40 million. Pero as of now, for sure, medyo may inflation na pagdating sa presyo. Ito ang sumusunod dyan. So ang hula ko rito, bandang mga 40 million or 35 million. But on that pricing Kaswabe, makakabili ka na ng 11 Mustang or 13 GR86. Pag sa Camaro naman, like sa sakyan natin, makakasampung Camaro ka na para makakuha ka ng isang Bentley Mulsanne. Pero syempre, magkaiba naman sila ng genre pag gagamitin natin. Okay? This one is considered as a performance luxury, which is the Rolls-Royce naman. Kinakailangan mo ng chauffeur. It's all about formality Kaswabe. So ang gagawin natin, magkakaroon tayo ng walk-around review dito, pero wala muna tayong test drive dahil bawal imaneho at even me. Dahil pinagawa lang ito dito sa shop, kinausap natin sila, okay naman, i-feature lang natin. So what are you waiting for? Kaswabe, let's begin. So Kaswabe, let's begin the walk-around review ng ating 2017 Bentley Mulsanne. Short wheelbase lang ito. Again, sa harap, di ba magkamukha sila ng isang Rolls-Royce. Pero ang tawag doon ay yung Parthenon Grill. Parang fart, no? Yung spelling, wag na lang, banggitin na lang natin. Dito, they call it the Matrix Grill. So ito, pang performance looking kahit papano, chrome platform na malaki. Yung sa Bentley naman, parang templo eh. If you will check, syempre doon yung Spirit of Ecstasy, pero ito, Be with Wings. Pero pag the other side ka naman dito, medyo hindi mo lang siya magigets kasi syempre, nakabaliktad yan eh. The ground clearance, of course, pwede natin baguhin yan because it has air suspension, Kaswabe. Park lights natin, it is LED. Yung Bentley, meron siyang script dyan. High on technology, yung ilaw natin kahit papano, and this one becomes a mirror. Kaya nakikita mo yung sarili mo. Pero ang high-tech dyan, umaangat yan Kaswabe kasi this acts as a washer para sa ating main beam headlights.
Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to, comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse mantakin mo, pati sa tren, pwede. And flight approve ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. On the side profile, sa ating mga pinto, meron kang expensive na chrome handle dito. Once we open this, yan, ang swabe lang ng movement. And pag isasara natin, ang question ko lang, hindi siya vacuum doors. Pero dito, sa rear seat, syempre yung VIP section ito, once na hinatak natin, tingnan mo to. Ayan o. Yun, vacuum doors. So, ibig sabihin, kasi pang chauffeur lang ba yung nasa driver seat dito? Pero ang pagkakaalam ko, pag Bentley, usually, yung mga owners talaga yung nagmamaneho. Fuel door cap natin ang andito. Hindi ko lang alam kung ilang liters ang pinaka-full tank natin. Pero syempre, huwag mong asahan na makakapagtipid ka ng gasolina dito dahil on paper, nasa 6 kilometers per liter ito. On real world, bawasan mo ito ng mga 1/3. So, probably, 4 kilometers ang pinaka-best nito na combined. Combined na yun, LED natin is B, Bentley. Okay, may mga chrome inserts ka. Exhaust pipe is dual kasi hindi naman ito hybrid or EV. Super clean ng design niya sa trunk. Wala kang rubber switches na mapipindot dito kasi yung letter B, you have to press it para mag-open ang ating trunk or boot. Yan. Hindi ko kabisado Yun. May kita mong kakaiba. Naka-carpet tayo rito. Pero alam mo mas malambot yung Rolls-Royce Dito parang medyo magaspang ng konti. Pwedeng pangkamot ito Yung sa Rolls-Royce, pwede mong higaan. So nasa around 400 plus liters ito. I don't know kung 490 or 419 pero ang reklamo nila when it comes sa boot space, maliit masyado to para sa isang full-size na flagship sedan. May 12 volts tayo dyan. Tingnan nyo naman, meron tayong 2 payong. Hindi nga lang doon matatagpuan sa mga door panel natin, which is, syempre, iba pa rin ang Rolls-Royce doon. Magkakaiba lang naman sila ng styling. So, meron kang carpet dito, hindi lang ganun ka purely soft talaga. Meron kang carpet on. Ayan, ang dami. May extra wheel and tire ka dyan. Ito naman, matatagpuan ang early warning device. Ayan naka-embroid yung triangle. Ang akala ko nga lalagyan ng payong pero that's very impossible kasi hindi naman naabot sa sukat nito yung payong. Doon, very possible pa. Kakaiba pa rito, diba? Usually, pag sa trunk, yung icon is either the lock or yung mismong trunk na naka-side view. Pero ito, anong sabi niya? Boot close. So press this para ma-close. Uy, biglaan. Nakakagulat. Moving inside sa ating driver cockpit, and this is the door panel. You have a perfect and laminated wood trim kaswabe. Yan, sobrang kinis. Kaya lang nakikita yung mga finger marks natin. So sa Rolls-Royce kasi, meron lang pinapress na something dito to close. But here, I don't know, wala yata siya. Ito yung lock. Tapos may icon ng mga bukas sa pinto, kailangan hatakin natin. So together with the metal switches para sa window and memory switches, ito naman yung boot opening. So welcome! Lagay lang tayo ng soft lights. Analogy pa rin siya.
Even the Rolls-Royce, gano'n naman yun, para mapanatili nila yung timeless na design, kaswabe. This is the fuel indication, anong oras ngayon, the temperature, this is your infotainment system. There are so many switches, kaswabe, na medyo nakakahilo ng konti. Ayon sa iba na professional influencer, less tasteful raw ang isang Bentley dahil napakaraming switches. Totoo nga ba yun? So it's up to you, kaswabe. Depende and very subjective yung mga ganyan kasi. So meron ka pang drawer dyan pag pinrest mo. Tapos dito, I don't know if this one is a wireless charging pad. Heated seats, wala tayong ventilation, media, volume, screen to off. Ito naman yung sa car. So the vehicle status, pwede natin pakialaman dyan. Ride height raised, pwede natin i-lower. Naka-raise pala ito. And even the drive dynamics, you call this Bentley kasi nandito yan. Custom, sport, may mga selection tayo. Gear shifter, which is yan, nakalagay ang B. So hindi na natin papakialaman. The engine start and stop, traction, and hazard switches. So this is your cup holder. To open and close the vents, you have to press or i-pull natin yan. Same dito rin, this is your glove box compartment. Merong lalagyanan ng CD, SD card 2. So the steering wheel, ang daming lever dito. So this is for the lights, paddle shifters. Dito naman is the cruise control, paddle shifters. Ito sa wiper, rolling switch. You have the diamond para yan sa favorite settings natin and very analogy pa rin sa ating center dash. Up to 330 kilometers yung reading dito and this is your RPM. We have 90 kilometers left dahil nakabukas lang talaga ito pero kinakailangan kasi. So this is your vanity mirror with vanity lights. Makapal yung seats natin, sliding panel dito. Pag ayaw natin ng masyadong maliwanag coming from the moonroof. And for the main event, dito tayo ngayon sa VIP section na backseat at the right side. Yan. Siyempre, kinakailangan muna natin ng liwanag. So swipe your finger sa mga bilog na LED. Hindi ko alam kung paano magsisimula dito pero ito ang pinaka-expensive na row. Ang daming controls. Ang nasa harap ko is the front passenger seat. Bakit ba'y ganyan? Hindi lang yan trip-trip yan, kaswabe, kasi if you will check closely, you have a switch. Hindi yan para mag-move forward kasi iba ang controls niyan. Once na inangat mo, oh my God, you have a rear entertainment monitor. But I don't know kung paano lang i-on ito. Pero wag na natin pakialaman. Hanggang dyan na lang tayo. Okay na yan. Baka meron pa tayong hindi ka nais-nais na magawa. You have a tray table which is super kapal, super stable. Kahit isang tao pa kayang umupo yata rito. Laminated siya, super smooth. Ang kulang na lang, no? Parang chopping board. Ginawang chopping board talaga eh. You have a rear pocket which is super hard dito. Yan, mukhang mabigat-bigat yung kaya nitong i-carry. And nakikita natin ano yung metal na yan because meron tayong air conditioning para sa ating foot. Siyempre, kinakailangan, di ba? Komportable. Eto pa yan. Yung door panel mo, merong kurtina. Ang alam ko, dito yan. Ay, pwede natin i-control dyan sa left side. Pwede rin natin pakialaman yung kurtina. Oh, we need privacy. Merong vent dito sa B-pillar, then yung mga speakers, baba, taas, and eto naman is, I think this is an ashtray. Pero sino ba naman ang owner na gustong mag-amoy sigarilyo ang loob ng kanyang Bentley Mulsanne? Meron akong kilala na lagi sa kanyang sasakyan, yosi ng yosi. Yan yung laging ginagawa ng content ni MG, makahombre. Makahombre, kahombre pala. Sa gitna naman, you have vents to open and close. Meron kang power outlet. So same sila, meron rin itong rear monitor. Kung ano yung features dito, meron din dito. Pero ang controls, eto naman. Mas marami pagdating sa right side kasi dito talaga si bossing. So adjustment ito ng mga seats natin. Nice. Nagpo-forward yung seats and backwards. Eto, hindi ko masyado maramdaman kung para sa headrest ba yan. Then massage. Eto is to move forward yung front seats natin to get some space. Yung vents, direction ng aircon, pwede natin close yan. Bukas mo to, meron kang storage dyan or iangat mismo para walang nakabara. One thing na gusto ko ipakita sa inyo, kaswabe, is pag hinatak mo yung nasa ilalim dito, meron kang makikitang cup. Para sa inyo, nahawakan mo? Hindi. Ilalagay mo yan dito. Social tayo, syempre, di ba? Meron kang
premium and elegant na mga cup holders. Ganon ang Bentley Mulsanne, kaswabe. I think we are done rito, kaswabe. Pag-usapan naman natin ang kanyang engine specs. What's under the hood of this Mulsanne? Kakaiba to, kaswabe. 6 3/4 liter. So, pwede natin sabihin 6.75 liter twin turbo gas engine. Ito yung L series nila. Ay napakalinis ng gas cover natin. At meron kang Easter egg kasi nais natin magpasalamat kay Steve Brown. Siya ang nag-hand-built ng ating makina sa Crewe, England by Bentley Motors Limited. Engine number 1598. V8 tayo. Pag kinumpara mo naman doon sa Rolls-Royce ay naka V12, nalimutan ko na. So this one makes nasa 505 horsepower and 1,020 Newton meter of torque. So mated ito ng 8-speed automatic transmission, kaswabe, na nagpa-power doon sa ating rear wheels. Okay, hindi ito all-wheel drive, kaswabe, and 0 to 100 is 5.1 seconds. Meron itong trim level na tinatawag yung Mulsanne speed. So yun, mas insane yung power niya kasi nadagdagan yun halos ng 25 horsepower, total is 530. Max torque naman, umabot ng 1,100. Then 0 to 100, faster siya, 4.8 seconds yun. Ito kasi 5.1 and yung max speed coming from 296 naging 306 kilometers per hour. So natapos na tayo sa ating walk-around review, kaswabe. Again, it's here sa S5S kasi hindi lang naman foil, hindi lang naman body repair or PMS yung ginagawa namin. Nandiyan yung paint protection film, yan yung pinaka-specialty namin, and even yung AC nito. Okay, nakita mo naman, Bentley. Hindi siya normal na sasakyan na ginagawa namin dito. Even mga high-end cars talaga, kayang-kaya namin kalikutin yan. So give me a call pag kinakailangan mo ang aming service. And again, dito inaalagaan lahat ng mga sasakyan namin. Located ito sa Visayas Ave, and we are proud, S5S. Maraming salamat, kaswabe. God bless, at ilalagay ko na lang yung mga related videos sa mga ganitong super luxury na mga sedan. Okay? God bless, more power and more performance.